Ama naming Diyos, salamat nga po dahil sa pagmamahal mo po sa amin. Ibinigay mo po si Jesus bilang tupa po, na siya po yung tutubos po sa amin. At wala pong mapapahamak sa amin kasi mahal mo nga po kami. Gagawin mo po lahat para sa amin po. Kaya ngayon, O Diyos, tulungan mo po kami sa konting sangglit po, O Diyos, ay makinig po kami. Sambahin ka po namin sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Ikaw nga po yung pamagitna. Magpadala ka po ng mga angels mo sa amin na yun nga po, O Diyos, mawala po yung anumang distraction. Bagus, O Diyos, may focus po namin sa iyo, yung 100% po na attention po namin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Good morning. Merry Christmas. Salamat sa Diyos kasi tuloy pala yung Christmas, di ba? So salamat sa Panginoon sa umagang ito, kasama natin siya at meron siyang magandang plano sa bawat isa sa atin. Patapos na yung 2021 at makikita natin yung katapatan ng Diyos. Bawat isa sa atin, merong isinulat na kwento ang Diyos eh. Mismo yung ang Diyos ang nagsusulat para pagdating ng araw, kahit yung mga batang ito, pagdating ng araw, meron kang kwento na tungkol sa Panginoon kasi naranasan mo yung kabutihan ni Jesus. So dito yung simbahan natin, ECF, salamat nakapunta kayo rito at mamaya makikita natin yung pagmamahal ng Diyos kasi alam niyang nandito ka. So titingnan natin ano yung gagawin ng Diyos sa araw nito. Actually, meron na siyang ginawa. So tuloy ba yung Pasko? Ayan, tuloy ang Pasko. Kahit ano mangyari, kahit ano pang COVID yan, kahit ano pang election yan, di ba? Tuloy ang Pasko. Bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon. So ang Pasko ay sumapit. Alam ba niyo ito? So bakit hindi, akapela lang, bakit hindi natin kantahin? Tayo nga tayo. Alam niyo ba yung kantang ito? Sige, tayo tayo, samahan niyo ako. 1, 2, 3. Ang Pasko ay sumapit. Tayo ay mamagsiawit ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig nang si Kristo'y isilang may 3 haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Palakpak na. Yan lang. So, pwede mo po. So, kinantahan natin si Jesus para hindi lang niya tayo ngayong bibigyan ng regalo, kundi marami pa siyang nakahandang regalo sa atin. So, bakit may Pasko? Sana sa maiksing oras, maintindihan natin, may Pasko. Kahit kayo mga bata, ganito yung usapan natin ay mga bata, kasi wala tayong Sunday school, nandito kayo. So dito nakikita niyo yung CCTV camera, nandun, no? So makikita doon, ang hindi nakikinig, hindi sa bibigyan ng regalo mamaya. So makinig kayo kasi nandito kayo, may magandang plano ang Diyos sa atin. Bakit may Pasko? Una, di ba nilikha ng Diyos ang langit at lupa? So lahat ng buhay natin, lahat ng nakikita mo sa mundo, galing sa Diyos yon. Wala pa dati, pero nandun na ang Diyos, lumikha siya ng daigdig, itong nakikita natin. Sabi niya sa Genesis 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. So ang gumawa ng langit at lupa, malinaw dyan, ang Diyos ang may gawa nun. So kahit yung buhay natin, magulang mo, tatay mo, kapatid mo, mga ari-arian mo, galing sa Diyos yan. Di ba merong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, di ba? Tayong Pilipino, meron tayo sa Catholic, di ba? Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Banal na Espiritu. So ito yung Diyos na lumikha ng langit, siya din ang nagbabantay sa atin hanggang ngayon. Sa John 1:1, sabi niya, nang pasimula ay naroon na ang, ulitin ko samahan niyo ko, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng at ang salita ay Diyos. So itong salita, ito yung mga nasa Bible.
salita ng Diyos yan. So yan palang salitang yan, kaya pala pag nanalangin ka sa pangalan ni Kristo, meron palang kapangyarihan yon. Kasi yung salita pala ay Diyos. Tapos sabi niya sa John 1:2, sabay-sabay nating basahin. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Di ba? And then sa verse 3, 1, 2, 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. So, sino yung lumikha? Sino yung Diyos? Salita. Diba? Salita. So, tatandaan yon. Kay Jesus pala, ito pala yung Diyos anak, ito pala yung lumikha ng lahat. Diba? So, sabi niya sa John 1:14, 1, 2, 3, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at katotohanan. So, di ba yung salita, Diyos? Tapos yung salita, naging tao. Naging tao. Ito palang si Jesus to. Ito pala itong Jesus na to. Na nasimula, wala pa lahat, pero nandun na si Jesus. Tapos nagkataong tao si Jesus para nga bayaran niya yung kasalanan natin, di ba? And then Genesis 1:3, sinabi ng Diyos, 1, 2, 3, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Di ba? So, sino pala itong nagsabi ng magkaroon ng liwanag? Sino itong Diyos na to? Sino itong naging taong Diyos? Sino siya? Si Jesus, di ba? So, ito palang salitang ito, noon pa, wala pa yung daigdig, wala pang tao, wala pa lahat, wala pang nilikha, nandun na yung salita, ito palang si Jesus. And then, nagsabi pala sa paglikha ng magkaroon ng ilaw, ay si Jesus pala yon. So, malinaw, nagkatawan siya ng tao para nga magawa yung utos ng Diyos Ama sa Kanya. Genesis 1:26, pakinggan na lang ninyo. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. So ito pala mga taong ito, nilikha nila. Sino yung nila? Sino yung tatlong nila? Sino yung lumikha? Diyos Ama, Anak, Diyos Espiritu Santo, di ba? So sino yung Diyos Anak? Si Jesus, di ba? Kaya may Pasko pala, dahil kay Jesus, para pala mangyari yung magandang plano niya sa bawat isa sa atin. So di ba lumikha sila, nilagay sila sa paraiso, di ba? Noon, nung nilagay sila diyan, wala pang kamatayan. Ibig sabihin, kasama nila ang Diyos, walang virus diyan, walang germs, walang nag-aaway, walang masama nga, lahat mabuti. Perfect siya, hindi mo kailangan magtrabaho kasi maraming lahat pagkain nandyan. Tapos walang nag-aaway, walang nagmumurahan, walang nagnanakaw, walang nangungupit. Mabuti noon. Kaso, may utos ang Diyos sa kanila. Sabi ng Diyos, sinabi niya sa tao, kay Adan at Eva, di ba? Sinabi niya, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa alamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon, ikaw ay mamamatay. So dito pala, paraiso yan, madami dyan. Pero sabi niya, merong puno doon sa gitna doon. Na lahat yan pwede mong kainin, pero itong punong ito, huwag mong kakainin yan. Utos ng Diyos yon. Pero yun na nga, sabi ng Diyos, kapag hindi mo sinunod ang utos ko, sabi niya, ikaw ay mamamatay. So nung una pala, walang kamatayan ng tao. Kaso dahil sa kasalanan, nagkaroon nga ng kamatayan. Kasi sabi ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So magmula noon, nagkaroon na ng kamatayan. Dati hindi namamatay ang tao, walang virus, walang sakit, walang masasamang tao. So sabi niya, kay Adan, di ba? Dati si Adan hindi dapat mamamatay. Pero si Adan, umabot siya ng 930 years old. So alam mo ba, gano'n siya katanda na imagine mo ba, 930 years old si Adan bago siya namatay. Kaya lang namatay pa rin siya. Dati hindi siya dapat mamamatay. Tapos si Methuselah, 969. Ilang taon siya bago mamatay? 969. At tapos si Noah, ilang taon? 950. So, hindi sila namatay kaagad, kaya lang yung sinabi ng Diyos nangyari.
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lang sa panahon ni Noah, di ba? Sabi ng Diyos, masyado nang masama yung tao. So, kung hindi sila magbabago, kailangan ko silang alisin. Kasi, pag nagkasala ka, masama ka, mapapahamak ka. Mahal ka ng Diyos, di ba? Ayaw ka niya mapahamak kasi ayaw niya, kaya sabi niya, titigilan na. So sabi niya, 100 taon si Noah. Sabi niya ng Diyos kay Noah, magtayo ka ng barkong malaki Kasi sabi niya, tutunawin ko yung mundo sa pamamagitan ng tubig. So si Noah, nandun siya sa disyerto, nung panahon na yun, wala pang ulan. Walang ulan. Meron tayong ulan ngayon, di ba? Nung panahon nilang yun, walang ulan. Pero nandun sa disyerto, pero si Noah, naniwala siya sa Diyos. So sinunod niya ang Diyos. So ang sabi ng Diyos, dahil sinunod mo ako, sabi niya, pagpapalain kita at matuwid na tao ka at ikaw ay maliligtas. So sino man ang susunod sa akin, sabi niya, maniniwala sa akin, ay sila ay maliligtas. So habang ginagawa ni Noah yung arkong yon, sinasabi niya, tumigil na kayo sa kasalanan nyo, bumalik kayo sa Diyos. Kasi kung hindi, paparusahan niya kayo. Anong parusa ng kasalanan? Kamatayan. So sabi niya, 100 taon yon, gumagawa siya, sinasabi sa tao, pero walang naniwala. Ang naniwala lang, asawa niya. Tapos naniwala yung 3 anak niya. Tapos yung asawa ng 3 anak niya. Pati siya, 8 lang yung naniwala. So ang tao noon, kamukha ng tao ngayon, may 7 billion. At namatay lahat doon, ang naligtas ay ilan? 8 lang ang naligtas. Bakit sila naligtas? Oo, kasi sumunod sila sa Diyos, sa utos ng Diyos, na sabi niya, tumigil na kayo sa pagkakasala, walang pinagbago sa atin. Na kapag hindi ka tumigil sa pagkakasala, mapapahamak ka. At ayaw ng Diyos yon. Kaya sabi ng Diyos, magsimba ka, makinig ka sa akin, gusto kitang tulungan kasi mahal kita, sabi niya. So sumunod si Noah, naligtas siya, 8 lang sila, pero lahat ng taong hindi naniwala sa pinapasabi ng Diyos sa kanila, sila ay napahamak lahat. Parehas din sa atin ngayon, na kung gusto mong, pwede kang mamatay kahit sa anong pamamaraan. Pero sabi ng Diyos, kapag ikaw ay matuwid na tao, pinagpala ka ng Diyos, bubuhayin ka na muli. Di ba natanda mo si Jesus, pinatay siya para bayaran ng kasalanan, tapos sinilibing siya, pero siya ay nabuhay na muli. So sabi ng Diyos, kung ikaw ay maniniwala sa akin, kahit mamatay ka, anumang edad mo, sabi niya, bubuhayin kita uli pagdating ng araw. Sabi niya, Genesis 6:3, pakinggan na lang ninyo, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ng tao, sapagkat siya'y makasalanan. Hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. So di ba, si Noah, ilang taon siya bago namatay? 950, di ba? Pero di ba wala nakinig sa kanya? Ang nakinig lang, asawa niya, 3 anak niya, asawa ng mga anak niya, so 8 lang sila. So sabi ng Diyos, masyado ng masama ang tao, kaya lalagyan ko na, yung 950, sabi niya, hindi ka na mabubuhay ng ganong katagal. Bibigyan na lang kita ng 120 years. Anong purpose nitong 120 years? Meron kang 120 years para bumalik ka sa Diyos. Kasi kundi mapapahamak ka. Ngayon, yung 120 years, di ba bihira na yung umaabot sa atin doon? Bihira na yon. So, bago ka umabot, kahit ngayon pa, kahit hindi mo naintindihan ngayon, hindi mo naintindihan lahat, sana pwede kang sa puso mo makita ng Diyos na gusto ko pong tumulad kay Noah na kahit hindi ko naintindihan sinasabi mo, maniniwala po ako. At ikaw ay tatatakan ng Diyos, anak kanya, at maliligtas ka. At pag namatay ka, kasama kang bubuhayin ng Diyos pagdating ng araw. So bakit may Pasko? Para pala makabalik tayo sa Diyos, maalala natin na dumating si Jesus kasi hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Kaya siya pinako sa cross para bayaran yung kasalanan natin. At pag naniwala ka doon, sabi niya, ikaw ay magkakaroon ng magandang buhay sa lupa at pagdating ng araw, makapunta ka pa ng langit para iligtas ang lahat ng tao. Di ba isinilang, pangalawa, isinilang si Jesus. Ano yung number 1? Oh, very good. Nilikha ng Diyos ang daigdig, di ba? Yung number 1. So, titingnan mo yung kamay mo, di ba? Ano ito? Nilikha ng Diyos ang daigdig, di ba? So, lahat ng bagay nanggagaling sa Panginoon. Number 2. Ano yung number 2? Oh, tandaan nyo yan. Para mamaya, yung 5 ito, alam mo, nilikha ng Diyos ang buong daigdig, isinilang si Jesus, then makikita natin. So, alam na natin bakit may Pasko para nga meron tagapagligtas. Sinabi sa kanya ng anghel, kay Maria, di ba? Alam niyo si Virgin Mary, di ba? Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria,
sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Kasi nagtaka si Maria, buntis siya, wala man siyang asawa. So nag-alala siya, pero sinabihan siya ng angel, sabi niya, huwag ka mag-alala, kasi naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Kasi mabuting tao siya. Masunurin siya sa Diyos, ginagalang, siya ay napakabuting pinagpalang babae. So sabi ng anghel sa kanya, kasi kalugod-lugod ka sa Diyos. And then 31, makinig ka, sabi niya kay Maria, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. So siya pala yung nanay ni Jesus. Diba? Nasabi niya, pero sabi ni Maria, paano mangyayari yon? Gayon ako isang birhen. Kasi boyfriend pa lang niya si Joseph. Paano ako magbubuntis? Sabi niya, tanong ni Maria. At sumagot ang anghel sa kanya, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-tasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. So, sining isinilang niya? Si Jesus, di ba? Ayun pala. Pero, kaya pala tinawag na anak siya ng Diyos kasi boyfriend pa lang niya si Joseph. So, sabi niya, bakit ako mabubuntis? Wala pa man akong asawa. Sabi niya, manggagaling sa Diyos yon. Kaya pala pag sinabing anak ng Diyos ay si Jesus pala yon. So anak ng Diyos si Jesus, galing sa Diyos. Ngayon, bakit siya kailangan ipanganak ni Kristo? Bakit? Di ba ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Spirit sila. Wala silang katawang katulad natin. Kaya lang, sabi sa prophecy o propesya, sabi nila, yung kasalanan natin, pwedeng bayaran lang kung merong tutulong dugo. Pero yung mga Diyos, dahil Espiritu sila, wala silang dugo. Di ba nung araw wala pa si Jesus nung sa Old Testament? Pag may kasalanan ka, depende sa laki ng kasalanan mo. Kung malit lang kasalanan mo, siguro sabihin natin malit na tupa, di ba? So ang gagawin doon sa tupang yon, ibibigay mo sa pari. And then yung pari, igagano niya yung kamay niya, tsaka yung kamay mo doon sa tupa. Ipapatong na ganon. Ibig sabihin, itong kasalanan ko lilipat doon sa tupa o malit na kambing, and then pakakawalan niyan sa disyerto. Siyempre, anong mangyayari sa tupa sa disyerto? Walang damo. O mamamatay siya, di ba? So ang paniwala nila, pag namatay yon, kasama yung kasalanan ko doon. Kasi wala pa nga si Jesus noon . Nandun si Jesus, pero espiritu pa siya, hindi pa siya nagkatawang tao. And then, dumating pa yung panahon na, sabi niya, punta ka ng temple parang ganito, minsan sa isang taon. Kailan ka pupunta? Minsan sa isang taon, sabi niya, magdala ka ng pambayad mo ng kasalanan. And then doon sa labas, lilinisin yan, paduduguin yan. Di ba? Parang manok, gaganunin mo, tapos sasahurin mo yung dugo. And then doon, ibibigay sa pari yung dugong yon. And then pupunta yung pari doon sa Holy of Holies doon niya iaano yung dugo na yon para mabayaran yung kasalanan nung naghandog noon. Pero sabi ng Diyos, hindi kaya . Hindi kayang bayaran yung kasalanan natin. So kailangan, paano yon? Kahit marami kang tupak, ang dami mong kasalanan, di ba? Di araw-araw ka nagpapatay ng tupa, maubos yun, di ba? Ang tagal bago lumaki yung tupa, di ba? So sabi ng Diyos, merong solusyon dito nung paalam ko na . Ibibigay ko yung anak kong si Jesus. Para siya magbabayad ng kasalanan mo, ng kasalanan ko, kasalanan sa libutan. Pero kailangan niya magkaroon ng dugo. Ito na nga, kailangan isilang siya sa isang tao para magkaroon siya ng dugo. Hindi ama ni Jesus pala si Joseph. Diba? Kasi boyfriend pa lang, girlfriend pala sila noon. Kaya sabi ni Maria, paano mangyayari mabubuntis ako birhen pa ako, virgin pa ako, paano ako mabubuntis? Pero sabi niya, galing sa Diyos nga yan. Matthew 12:46, sabi niya, pakinggan nyo, ulitin natin, habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. So ibig sabihin, nung isinilang ni Mary si Jesus, pinakasal na siya ni Joseph kasi mag-syota sila, di ba? And then nagkaroon na sila ng anak. So may mga anak na kapatid pala si Jesus. And then sa 1355, hindi ba siya yung, sabi ng mga tao, hindi ba siya yung anak ng isang karpintero, si Joseph? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon, Judas, ang kanyang mga kapatid. So nakita natin, may mga kapatid pala si Jesus, pero yung mga kapatid ni Jesus, hindi sila Diyos.
Pero mabuting tao sila, banal na tao sila kasi mabuti yung mga magulang nila, pero hindi sila sa Diyos. Si Jesus lang kasi si Jesus galing siya sa Diyos. Si Jesus ang regalo sa atin ng Diyos. So, ngayon meron na tayong regalo. Mamaya, di ba? Meron tayong regalo. Pero pinaka-greatest na regalo na pwede mong tanggapin sa buhay mo ay si Jesus. Kasi may bibigay ni Jesus, hindi lang ganyan, ang liit lang niya, no? Hindi lang ganyan. Tapos araw-araw pa yon. Hindi kanya pababayaan. Kahit nasa virus na yan, siya yung pwedeng mag-protection sa iyo. Kaya ang pinakamagandang regalo na matanggap mo ngayong araw na ito ay si Jesus. Paano mo matatanggap yung regalo? Paano mo matatanggap yung regalo si Jesus? Sa isip mo, sa puso mo, maniwala ka lang na Panginoong Jesus, hindi ko po naintindihan, pero gusto ko pong maniwala sa iyo na ikaw po ay Diyos. Ikaw po yung pwedeng magbayad ng kasalanan ko. Gusto mo bang gawin yon? Pwede ka bang tumayo tapos sumunod ka sa akin? Kung gusto mong tanggapin yung regalo ni Jesus, tayo ka tapos sumunod ka sa akin, nakayuko, nakapikit. Nakayuko, nakapikit, tapos sumunod ka sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Merong Pasko. Salamat po. Merong regalo. Pero gusto ko po, Panginoong Yesus, ikaw ang maging regalo ng Diyos sa akin. Tulungan mo po ako, maniwala po ako sa iyo, makinig po ako sa iyo, at sumunod po ako sa iyo. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. So pwedeng mo po. So pag pinanalangin mo yon, tinitingnan ng Diyos sa puso mo na wala kang makikitang unusual, pero alam mo pagdating ng araw, meron kang kwento. Pag tinanong ka, kailan ka naging anak ng Diyos? Kailan ka naging mabuting tao? Magmula po nung pumunta ako, merong simbahan sa M. de la Cruz. And then, hindi ko po naintindihan, pero yun pala, nagsimula ng kumilos ang Panginoon sa akin. So si Jesus ay mula sa langit. John 3:31, 36. So pwede tayong tumayo at basahin natin ito sabay-sabay. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumatanggap sa kanyang patutuo. Ang tumatanggap sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. At ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Inibig ng Ama ang anak at binigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Amen. Pwedeng mo po. Dito, pwedeng, maliwanag, di ba? Ibigin ng Diyos Ama ang anak niya. Sino yung anak niya? Si Jesus. Ngayon kung ano yung sumasampalataya, naniniwala ka sa kanya kahit hindi mo na siya nakikita ngayon. Dati nakikita siya kasi nasa lupa siya, pero ngayon nasa langit na siya. Kapag naniniwala ka kahit hindi mo nakikita, ito yung sinasabi niya, sumasampalataya ka. At pag sumasampalataya kay Jesus, sabi niya, meron kang buhay na wala hanggang sa langit ito. Ang walang hanggang kamatayan ay sa hindi. Ang walang hanggang buhay ay sa ang walang hanggang kamatayan ay impyerno. So malinaw siya, di ba? Dalawa lang yon. Hindi ka pwedeng pumunta sa gitna, sa gilid, sa taas, sa baba. Pipili ka lang. Maniniwala ba ako kay Jesus na anak ng Diyos o hindi? Pag naniwala ako, pupunta ka sa? Pag hindi ako naniwala, ganun lang sa kasimple, hindi ginawang komplikado ng Panginoon. So bakit may Pasko? Para pala makapunta ako ng langit. Kasi ayaw ko nang pumunta ng? Sino gusto pumunta ng langit? Itaas mo, baka hindi makita ng Diyos. Yan, di ba? So lahat tayo. So pipili ka. Maniniwala ka pa kay Jesus na anak ng Diyos o hindi? So pangatlo, ano yung una? Pangalawa? And pangatlo? Pinatay si Jesus.
So sabi niya sa John 3:16, di ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak si Jesus upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi siya komplikado. Kahit hindi mo naintindihan, maniwala ka na lang si Jesus ay Diyos. Siya ay nabuhay na muli. Sa lahat ng Diyos na kilala natin, siya lang yung nabuhay na muli. John 14:6 sabi niya, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, nagsasalita si Jesus, di ba? Kahit bata ka, maintindihan mo. Sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Kung gusto mong pumunta lang langit, walang ibang paraan kundi kay Jesus lang, siya lang yung nag-iisang daan. At pang-apat, at yung una, ulit, yung number 1. Number 2. Number 3. Pang-apat ay, di ba alam na natin yon? Di ba bakit pinatay si Jesus sa cross para bayaran yung kasalanan ko, kasalanan ng lahat ng tao. At pagkatapos niyang bayaran yon, siya namatay, di ba? Kasi pinatay siya para sa kasalanan natin. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ayon ng Diyos tayo yung mamatay, kaya sabi niya, ako na lang yung mamatay para kasi mahal ko kayo. So sabi niya, pagkatapos siyang mamatay, siya ay nilibing muna. Di ba? Nilibing muna. Nilibing muna siya. Kasi hindi naman siya Superman, nasa cross siya, gaganon, di ba? So inilibing muna siya, di ba? And then pangatlong araw siya ay nabuhay na muli. Tapos, hindi siya umakyat kaagad, di ba? Nagpakita siya sa mahigit 500 tao para patunayan na totoo yung sinasabi niya na ako'y mabubuhay na muli. And then siya na ay umakyat sa langit. Sabi niya sa Mark 16:19, pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus ay inakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Bakit may Pasko? Para pala iligtas tayo ng Diyos. At para habang nandito pa tayo sa lupa, meron tayong gagabay, meron magbibigay ng pangailangan natin, magpapagaling ng karamdaman natin, tutulong sa mga hindi natin kaya. Ito pala yung bakit merong Pasko. At sana sa mga dahilang ito, next time, kahit sa darating na Pasko, anong araw yung Pasko? Anong February? Hindi February. Ano yung Pasko? Kailan yung Pasko? Ayun, di ba? Kasi baka nagkamali ka, hindi ka nahuli na, February na yung Pasko. Yung February, Pasko ng mga puso, Valentine's, di ba? So, Pasko ni Jesus, December 20. Bakit may Pasko? Para pala iligtas tayo ng tao, ng Diyos, para samahan tayo at tulungan tayo. Maraming dahilan. So, panglima, ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Pang-apat? Panglima? Ang galing ng mga students ko. Salamat sa Panginoon. So actually, itong limang ito, pwede mong i-share yung gospel. Doon sa mga inyo na you can share the gospel even in 1 minute, 2 minutes, using your finger. Ito yung 5. So tatandaan nyo siya para makita nyo, you can share the gospel para maligtas ang tao. Ano yung gospel? Ito yung magandang balita. Ano yung magandang balita? Kahit pala makasalanan ako, pwede pala akong pumunta ng langit. Ano yung masamang balita? Dahil sa kasalanan pala, hindi ko kayang bayaran yun, pupunta ako ng impyerno. That's the bad news. Ang masamang balita o yung bad news, dahil may kasalanan ako, ako'y mamamatay, pupunta ng impyerno. Pero meron palang magandang balita. Ano pala yung magandang balita? Pinadala pala ng Diyos si Jesus para bayaran niya yung kasalanan ko, hindi ko kayang bayaran. At pag naniwala ako doon, pupunta ako ng langit. Wala na yung kaparusahan sa akin ng kamatayan sa impyerno. So sabi niya, babalik si Jesus. Kailan siya babalik? Ito yung timeline ng end time, di ba? Ito yung nakita yung cross, itong number 1 cross. Ito yung ipinako si Jesus sa cross, di ba? So bakit siya pinako? Hindi dahil sa may kasalanan siya. Pinako siya diyon kasi pagmamahal ng Diyos sa atin para bayaran niya yung kasalanan natin na hindi natin kayang bayaran. So ito yung cross na to. And then Pentecost.
Pagkatapos niyang mabuhay na muli dito, sabi niya sa mga naniwala sa kanya, huwag kayong mag-alala. Pag akyat ko sa langit, ipapadala ko yung banal na espiritu ko. Ano sabi niya? Pag akyat ko sa langit, ipapadala ko yung banal na espiritu na pwedeng titira sa puso mo, mananahan ka, sasamahan ka sa buong buhay mo. So dito na, di ba? Bumaba yung Pentecost and then ito na yung simbahan, nagsimula na yung simbahan dito. Nung wala pa si Jesus, wala pa mga simbahan, mga templo-templo, may mga Diyos-Diyosan sila marami. And then dito, 2021, nandito tayo. Nandito tayo, 2021. So malapit na itong tinatawag nilang rapture. Ano yung tinatawag nilang rapture? Yung rapture, bababa si Jesus pero hindi sa lupa. Bababa siya dito lang siya sa ulap. Para sunduin niya ang lahat ng naniwala sa Kanya. Ulitin ko ha. Bababa sa rapture, itong rapture na to, kaya pakyat siya, meron siyang araw pakyat. Bababa si Jesus pero hindi sa lupa. Di ba nung bata siya, isinilang siya sa lupa. Pero dito, babalik siya, dito lang siya sa ulap. Para susundin niya ang mga naniwala sa Kanya, di ba? So alimbawa, ngayon yung rapture. Di ba sabi natin kanina, kapag naniwala ka sa Kanya, tatatakan Kanya, ipapadala niya yung banal na espiritu, titira sa puso mo, di ba? So anong tatak mo sa puso mo pag naniwala kay Jesus? Holy Spirit, di ba? Nandito siya. So sa rapture, alimbawa, rapture ngayon. Alimbawa, kasi anytime mangyayari 2021, nung panahon nila Noah, hindi pa nila alam to, pero tayo, ang dami na nating alam eh. Pero napakahirap pa rin maniwala sa atin, kaya kailangan nating manalangin talaga. 2021, nandito na, tapos na yung kay Kristo, tapos na yung Pentecost. And then nandito na tayo sa 2021. At malapit na yung rapture. Sa pagbabalik niya rito, sabi niya, hindi siya bababa sa lupa para susundin niya yung mga naniwala sa Kanya. Sino yung mga naniwala sa Kanya? Ngayon kung nandito ka, limbawa magra-rapture ngayon. Kung magra-rapture ngayon, kapag naniwala ka kay Jesus, nakita niya sa puso mo, ayaan nyo lang mamaya na kasi nadidistract kayo. Makinig kayo, makinig na lang kayo. Makinig, ayaan mo na. So, ayaan mo na. Tapos, pagbalik ni Jesus, susundin niya lahat ng naniwala sa Kanya, di ba? Ngayon, alimbawa, ngayon magra-rapture. Pag tinignan ng Diyos ang puso mo, hindi niya tinitingnan yung panlabas natin. Ang tinitingnan Diyos ay ang puso natin. Kasi nandito yung mga, di ba yung mga motibo mo, mga sikreto mo, nandito eh. Kung minsan yung sinasabi mo, hindi naman talaga yung nasa puso mo eh. So, sa tingnan ng Jesus yung puso mo, makikita niya yung katotohanan doon. At pag may nakita siya sa puso mo na kahit konti lang na naniniwala kay Jesus, tatatakan kanya, di ba? Titira yung banal na espiritu sa puso mo, espiritu yon, di ba? So siya yung tutulong sa iyo para maging mabuting tao ka, maging banal ka, magiging matulungin ka, lahat ng masama tutulungan unti-unti, babaguhin kanya. And then sa rapture, pag tinignan ng Diyos, tayong lahat dito, halimbawa, dalawa lang klase tayo. Yung merong tatak at saka yung walang tatak. Yung merong banal na espiritu at saka walang banal na espiritu. Yung walang banal na espiritu, ibig sabihin, di siya naniwala kay Jesus na sinasabi ni Jesus, hindi ka makakapunta ng langit kundi sa pamamagitan ko. Pero yung naniwala, kahit konti lang yung paniniwala ng yon, biglang mawawala. At nandun dito sa ulap si Jesus, susundin niya yung naniwala sa Kanya. Pero sabi niya, bago tayo, yung mga namatay na naniwala kay Jesus. Bubuhayin sila, kahit na kinremate yan, kahit na agnas na yan, na ano na yan, nawala na yan, bubuhayin, bibigyan sila ng katawan, imimit sila ng Jesus dito sa alapaap, tapos tayo na naniwala sa Kanya, dadalhin tayo doon sa langit. So kung sino man hindi naniwala, may iwan siya sa earth. Kasi hindi siya naniniwala. O halimbawa na lang, yung eroplano, ang piloto niya, naniwala kay Jesus. So during the rapture, mawawala yung pilotong yon. Ano mangyayari sa eroplano? Yun. Di ba? Halimbawa yung doktor na nag-oopera sa'yo, nakabukas yung ano mo, nakabukas yung, ano tawag dito, yung, anong likod? Nakabukas tong harap, yung tiyan, di ba? Nakabukas yung tiyan ko, tapos biglang, yung palang doktor, yung kaibigan kong doktor nag-opera sa akin, Christian, di ba? Paano kung sa gitna ng surgery ko, yung si Dr. John, nag-rapture,
Biglang mawawala si Dr. John. Nakabukas yung tiyan ko. Pwede ba sabihin, Dr. John, sandali pa, sara mo muna to. Huwag ka ma-rapture. So napaka-importante nun. Kahit hindi mo naintindihan, maniwala ka lang sa sinasabi ni Jesus. Kasi si Jesus ay Diyos, di ba? So pag sinabi ng Diyos, maniwala ka na lang. Sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay, wala makapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. So di ba, na-rapture na yung naniwala. Merong 7 taon dito yung hindi naniwala. Meron ka pa rin pag-asa. Kaya lang dito, ang maghahari na dito, ang devil. Siya yung maghahari dito. Kapag wala kang 666, hindi ka makapamili ng grocery. Di ba kayong kinukondisyon na tayo? May mga grocery na kailangan mong membership. Pag dumaan ka na Express Pay, wala kang RFID, hindi ka makakapas, di ba? And then ito na yung, meron kang maliligtas dito pero mahihirapan ka na. Kapag hindi ka sumamba sa rebultong, monster. Monster kasi yung rebulto ng Antichrist o ng devil. Pag hindi ka sumamba doon, ikaw ay papatayin. So dito, merong 144,000 na Kristiyano na hindi mararapture para tutulungan yung naiwan. Kaya lang, pag naintindihan natin, dito pa lang gusto ko na makasiguro. Ngayon pa lang gusto ko na makasiguro. Kahit hindi ko naintindihan, gusto ko maniwala kay Jesus. Kasi si Jesus hindi magsisinungaling. Lahat ng sasabihin ni Jesus katotohanan, kasi sabi nga niya, ako yung katotohanan. And then dito yung second coming ni Jesus. Diba? Dito pagkatapos nito, pinaka-final Antichrist, pinaka-huling Antichrist, dito yon. Yung tapos ng 7 years. At yung Antichrist na yon, hindi mo siya ma-imagine. Dito sa first 3.5 years, di ba sinungaling siya, magkukunwari siyang mabuti. So mapapaniwala ka. Pero pagdating ng after ng 3.5 years ng 7 years tribulation, ilalabas niya yung pagkademonyo niya. Pero dito, ang lalaban sa kanya mismo si Jesus na, hindi na tao. And then bababa si Jesus 1,000 taon, kasama ng mga naniwalang na rapture. Kasama bababa dito, and then kasama tayo ng Panginoon na magre-reign ng 1,000 years sa earth. And then, walang doon, walang it's a perfect, wala yung Satanas eh. Dito pa lang Satanas, tinali siya, itinago siya sa ilalim ng pinakamailalim. So wala nang manunukso, walang demonyo. Kaya lang, pagkatapos ng 1,000 years, lahat tayo ay aharap sa Diyos pa isa-isa. Yun na yung final judgment. Kahit namatay ka na, aharap ka pa rin sa Kanya. Namatay kang hindi naniniwala, bubuhayin ka dito. Bubuhayin ka dito sa panahon na yan, and then aharap tayo sa paisa-isa sa Diyos, and then pagharap mo sa Kanya, bubuksan yung libro ng buhay. Ano yung libro ng buhay? Malinaw sa Bible, paulit-ulit sa amin, Book of Life, kapag ang pangalan mo hindi nakasulat doon, hindi ka pwedeng pumunta ng langit. Kailan sinusulat yung pangalan ng tao doon? Kahit ngayon, hindi mo naintindihan lahat. Pero naniwala ka, sa puso mo nakita ng Diyos, gusto ko pong maniwala kay Jesus. Pero hindi ko po naintindihan. Isusulat yung pangalan mo doon. At walang pwedeng magbura doon. At sa banal na Espiritu, tutulungan kanyang maging banal, magawa mo yung kagustuhan ng Diyos. And then, yung hindi naniwala, bubuksan yung isa pang libro. Ipapakita ng Diyos na nagpadala siya ng missionary sa iyo, may nagbigay ng Bible sa iyo, may narinig ka sa radyo, may narinig ka sa TV, meron nag-invite sa iyo sa simbahan, pumunta ka. Pero lahat ng ginawa ng Diyos yun, hindi ka naniwala. Sabi ng Diyos sa iyo, tama ba yung parusa ko sa iyo na dapat sa impyerno ka? Ikaw mismo makukonvince ka. Kasi hanggang ngayon, alam natin yon. Ginagawaan ng Diyos ang lahat para lang tayo maniwala sa Kanya. Pero matagal, mahirap para tayo maniwala. Kasi nga, sabi ng Diyos, yung sumpa niya, na meron tayong mata, pag hindi sa tutgyasa ng Diyos, hindi tayo nakakita. Meron tayong tenga, hindi nakakarinig, at meron tayong isip, pero hindi nakakaunawa. Grace lang ni God na mawala yung sumpang yon, para pag narinig ko ang sinasabi ni Jesus, ay maniniwala ako sa Kanya. Kaya alam natin kung nandito ka, ano man ang motibo mo, gawa ng Diyos yon. Gusto niyang marinig mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. At pag naniwala ka, kahit hindi mo naintindihan lahat yon, may gagawin ang Diyos sa iyo, lalo na dun sa kaligtasan natin. And eternity,
tutunawin itong mundo, di ba sabi niya, pangako niya sa baha, hindi ko na papatayin ang lahat ng nilikha sa pamamagitan ng baha. Pero pagdating ng araw, sabi niya, pamamagitan ng apoy, tutupukin ko yung earth. Pero ikaw, wala ka na. Nandun ka na sa bagong earth at bagong heaven. And then pag wala ng tao, sabi ng Diyos, tutupukin niya kahit itong matigas na to, itong ano ba to? Itong salamin na yan, di ba? Sa makapal na salamin na yan, o yung sementong yan, sa sobrang init, magiging pulbos yan. At sa konting hangin lang, tatangayin yung lahat ng pulbos na yon, wala kang makikitang marka na as if there was nothing before. Wala kang makikitang marka. Yun ang sabi ng Diyos, na kapag naniwala ka diyon, maniniguro ka na, Panginoon, ayaw ko pong mapahamak. Gusto ko pong maniwala sa iyo. Panginoong Yesus, yung sinasabi mo nga po, ikaw yung katotohanan, kaya ikaw po yung paniniwalaan ko kasi hindi ka po magsisinungaling. And then pagtatapos natin, bakit may Pasko? Ang daming dahilan, di ba? Kasi may regalo. Pinaka-greatest regalo mo ay si Jesus, na sana, pangalawa lang yung mga yan. Marami tayo niyang mga ganyan, iba-ibang okasyon, pero pinaka-greatest mo si Jesus, gift mo si Jesus. Kasi kahit hindi Pasko, kasama mo siya. Kahit hindi Pasko, magpapadala siya ng angels para tutulong sa iyo, bigla na lang may kakatok sa iyo, magbibigay ng biyaya. Totoo hanggang ngayon, ginagawa ng Diyos yon. Yung hindi kaya ng doktor, hindi kaya ng lahat ng tao, gumagawa ng miracle si Jesus until now. Ikaw lang talaga yung kailangan maniwala at lumapit ka sa Kanya. Ang Diyos, hindi siya lumalayo sa atin. Di ba pangako niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, pero tayo yung lumalayo sa Kanya. Paano tayo lumalayo sa Kanya? Kapag sinusuway natin yung utos niya, lalo na yung kasalanan, di ba? Lahat ng masama, lahat ng kasalanan, ayaw ng Diyos yon. Mahal niya tayo, pero napupuot siya dun sa masama nating ginagawa. Kaya hindi pwedeng ipagsama yon. So bakit may Pasko? Sana sa umagang ito, meron kang makuha na magandang dahilan. Kasi may Pasko, kasi mahal ako ng Diyos, kahit yun lang sana. Di ba? And then itong ganun mo yung kamay mo, para tandaan mo siya, para may bahagi mo si Jesus. Kahit na 1 minuto, 2 minuto, para siya din ay maligtas, magkaroon siya ng regalo. Ano yung number 1? Nilikha ng Diyos ang daigdig. Lahat ng bagay galing sa Diyos, di ba? Walang galing sa atin. Kaya ang puso natin mapapagpunong-puno ng pasasalamat. Number 2. Sinilang si Jesus, di ba? Para kasi may kasalanan tayong hindi natin kayang bayaran para siya yung magbayad, di ba? And then number 3, pinatay siya. Bakit siya pinatay? Wala naman siyang kasalanan. Kasi ako may kasalanan para bayaran niya yung kasalanan ko, di ba? And then pang-4, umakyat siya sa langit. Kasi nasa langit ngayon si Jesus, nakikita niya tayo, di ba? Nakikita yung pang-5, babalik siya muli. Sana sa rapture, pagbalik ni Jesus, dito lang sa ulap pa lang, kasama ka sa mga susunduin niya. So si Jesus ang pinaka-greatest gift natin at sana ito yung hingin mo sa Diyos at maramdaman mo na makuha mo ngayong kapanahunan ng Pasko. Tayo tumayo at manalangin, nakapikit, tapos nakayuko. Ama naming Diyos, salamat po sa salita mo at tulungan mo po kami na Panginoon na kahit konti po, may hindi mo po namin maintindihan, ay paniwalaan ka po namin, pero kasi po ikaw yung Diyos na hindi po nagsasabi ng kasinungalingan. Ikaw po yung nagmamahal po sa amin ng walang kondisyon, at ikaw po, Panginoon, yung kailangan po namin, lalo na po ngayon sa panahon po ng kahirapan, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo, sa panahon po ng COVID na to, o Diyos, ay kailangan ka po namin, pati nga po sa mga darating na bagong taon na election, kailangan ka po namin na makapili po kami ng mga pinili mong taong para paglingkuran po kami. Yun po dapat, paglingkuran po yung mamamayang Pilipino ng gobyerno po namin. Salamat po, Diyos, pagpalain mo pong bawat isa po sa amin, lalo po yung salita mo. Ito nga po, ingatan mo, idikit mo po sa puso po namin para hindi po maagaw ng kaway. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen.